kinabukasan ng inyong mga anak at apo kung saan tutungo at saan maglalayag ang ating bansa. Ayun ang importante. Kaya ngayon, huwag kayong mag-alala. Pakakainin ko kayo ng lahat ng mga pangarap. Sa pangarap man lang, mabusog na kayo. Laway-laway lang eh. Tama? Tama. Oo. Kaya mga kababayan ko, kami po'y naparito, nag-iikot kami dito sa Central Luzon noong nakaraang linggo sa Visayas kasi gusto kong unang tuklin yung una kong pinangako. Kasi nung kami ni Doc Willie, nagdesisyon, maagang nagdesisyon. Hindi laban o bawal. Hindi. Kami buo ang desisyon na maging aplikante ng tao sa trabaho, hindi sa trono. Dahil napapansin ko, ewan ko mga kababayan, iba naman sa inyo dito, parang nanay ko na, parang tatay ko na, kaya lang ayaw nyo naman mamit eh. Hindi nyo napapansin, for the past 30-40 years, 30 taon, 40 taon na, ang pinagagawa ng mga pamilyang yaon, yung nag-aaway na pamilya na yon, trono. At nang nangyayari, pag natapos ang isa, nakabawi yung isa, maghihiganti yung isa. Hindi nyo napansin? Pakulong dito, pakulong doon, ako sa dito, ako sa doon, demanda rito, demanda roon. Hindi nyo napansin? Nasaan kayo sa usapan na yun? Tapos, ang maganda pa, katulad ng sinabi ni Vice Gov, pag maririnig mo, no? Para sa mahirap. Para sa mahirap. Laylayan ng lipunan. Naku, Diyos ko, lahat na masarap na salita sa tinga, naririnig mo paghalalan. Pagkatapos, umasa pa kayo. Hindi naman bago pinili nyo eh. Nagpapalit-palit pa nga ng kulay, huwag kayong maniwala doon, ganun pa rin ang kulay noon. Tapos mana-mana. Ang minamana, yung katanyagan ng magulang, yung pinagsikapan ng magulang, yung ipinagbuti ng magulang. Hindi posisyon. Ngayon, kung ang kwalifikasyon ngayon, kung ang kwalifikasyon nyo sa pagboto, kung ang kwalifikasyon nyo sa pagboto ay kailangan maging anak ng presidente para maging presidente, olats na ako. Talo na ako. Kasi ang nanay ko katulad ng nanay nyo eh. Ang tatay ko katulad ng tatay nyo eh. Nagsikap lang sila. Hindi sila sumuko, kahit kami mahirap, kahit kami nagdidildil ng asin, ipinagsikap ako. Iniraos ako. Ako naman, nung binigyan ng pagkakataon, nung nagkamasil-masil na ako, 10 years old, nagtrabaho na ako. Ipinagpursige ko rin ang buhay ko. Inaral ko naman. Kasi ang pangarap ng nanay ko mataas. Ako daw dapat maging high school finish. Totoo yun. Sabi kasi niya, pag ikaw daw high school finish, hindi ka na magbabasa ng diaryong pabaligtad. Ganon kataas ang pangarap ng nanay ko sa akin. Dahil sa ala kaming hindi naman ako gifted child. Hindi ako born a kid. Batang am ako eh. Am lang ang tinitira ko, lasang gatas. Di ba? Kayo mga nanay, kung makadot-dot kayo sa bibig namin, ay wagas kayo. Idede mo yan. Kasi mukhang gatas. Pero hindi gatas yun. Pero, nung ako'y nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho, trabaho agad. Tapos, nabigyan na naman ako ng pagkakataon ng Diyos. Nakikilamay lang ako sa patay. Lamay, alam mo naman lamay, may chicha doon. Ang bait-bait niya, pero holdapper yun.
Ang bait-bait yan. May kape ba? Libre, alam niyo yung biskuit na ano? Yung assorted? Yung pag nahanginan, malabsana. Ano sinabi ng Marie? Pero, dahil doon, nabigyan ako ulit ng pagkakataon ng Diyos, nakapag-artista ako. Artista eh. Nung binigyan ako ng pagkakataon naman, pinagbuti ko. Sa maikling panahon, nakilala ako agad. Salamat kay Kuya Germs. Salamat sa mga nanonood ng Dots. Walang tulugan. Mabilis ako nakilala, pinagbuti ko trabaho ko, pinagbuti ko yung oportunidad na binigay sa akin. Tapos, pumunta naman ako sa public service. 1998. 23 anyos. 23 years old. Batang-bata, maasim pa. Naku, Diyos ko, muscle ko nun. Naku talaga. Kita mo, pati presidente, tinitingnan brief ko. Ganon kaalindog. Nung araw. Monay na. Hindi na pandilimon. So, noong ako'y nabigyan ng pagkakataon ng mga taga-Tondo, tinalikdan ko showbiz. Pinagbuti ko at binigyan ko ng pagpapahalaga yung boto ng tao. Kaya sumunod, top notcher na ako. Tapos ginawa akong vice mayor. Kaya lang natulonggis ako. Dapat pa mayor na ako nun. But that is water under the bridge. Pinatawad ko na sila lahat. Opo, hindi po ako nagiganti. Pansinin nyo, hanapin ninyo. Ito naman, may mga media. Ni isang kaso, wala akong kinaso sa kanila. Opo. Kasi, mas gusto ko maging abala, ayusin ang buhay ng tao, kaysa ipakulong, kasuhan, yung mga nakalaban ko sa politika. Tapos napahinga ako. Lats ang hirap maging senador. Naku kayong tatlo. Ngayon nga lang, kandidato to pagka-presidente, hirap. Tumutukod ako Mahirap. Pero, marami salamat pa rin. Dahil humigit kumulang 10 milyong Pilipino nagtiwala at hinanap ang pangalan kong napakahirap bigkasin. Dumaguso. Asan pa dito si Isko? Nalagpasan na pala ako. Kaso 12 na. Ay, sayang. Wala na. Pero magkaganon pa man, nadapa, tumayo, nadapa, tumayo, nadapa, tumayo. Hindi sumuko. Kaya ito ako ngayon sa harapan mo. Kaya sinabi namin, bawat isa sa atin may isko sa buhay. Opo, kasi ang isko ay simbolo ng pagsubok. Mayaman, may pagsubok, wala. Pero, hindi nga lang pera. Middle class, may pagsubok, wala. Bayarin. Mahirap, may pagsubok, wala. Siksik liglig, umaapaw pa. Di ba? Marami tayong pagsubok sa buhay. Pero, tingnan ninyo, ngayon kayo nasa beach. Kasi hindi tayo sumusuko. Bakit? Inaalala natin yung anak natin. Inaalala natin yung mga apo natin. Inaalala natin yung pamilya natin. Sinong tutulong sa kanila, kundi kayo rin? Tama, mali? Kaya bawat isa sa inyo, may isko sa buhay. Ikaw si? O lahat tayo? Ako si Isko. Iyon napanood mo Chismosong matanda to. Talagang ang galing. Pagka ganyan ang mga tagapagkampanya ko, nako, disgrasya na to. O ngayon, mga kababayan, nung ako'y nabigyan naman ng pagkakataon maging alkalde,
nangako ko sa Maynila. Ipagtanong po ninyo, may gagawin ako ng 10 taon. Opo, ganun po ang paggogobyerno. Maraming salamat sa Universidad ng Pilipinas, sa mga teacher ko doon. Tinuruan ako paano magplano ng gobyerno ng mahabang panahon, ng tuloy-tuloy, ng may direksyon. Opo, marami po akong pinangako. Naku, nuknukan ng halos hindi na paniwalaan. Opo, halos hindi na paniwalaan. Kasi yung pangako at pangarap na ginawa ko ay for 10 years. Pero maniniwala ba kayo na yung pangarap ko ng 10 taon na gagawin ko, nangyari ng 2 taon? Eh, paano nangyari? Wala, binilisan ko lang yung kilos. 24/7, trabaho gobyerno. Walang tigil, lalo na yung pandemya. Maraming agam-agam, pangamba, takot. Tapos, lahat pa ng quarantine. ECQ, MGCQ, MECQ, Banana Q, Barbecue. Lahat na lang. Hihirap ng tao. Kaya, nung nagkakauliligan, mayroong mga chismis na may mga tatakbong presidente at nakita ko na naman yung mga pangalan ng mga tatakbong presidente, nasabi ko, sila-sila na naman. Eh, napanood ko na to eh. Ganun pa rin to. Ang masakit niyan, mauuna pa yung personal nilang hinagpis sa kalaban nila kaysa sa hinagpis ng tao. Yun ang katotohanan. Kaya ang gusto nila ngayon, mapapasin nyo, wala naman nagkukwento ng gobyerno eh. Pasinin ninyo, isang buwan na 8, November 8, isang buwan mahigit na tayo. Wala kayo naririnig na naggogobyerno. Yung nangangarap maggobyerno, alam mo ano nangyari? Pasinin nyo, away-away. Tapos mag-ano pa yun, manduduro. Kasi walang maikwento. Dahil pag wala kang maikwento, wala kang kwenta. Tama, mali? Sino nangangarera? Yung karerang kabayo. Di ba may binibili din binendaso? Hindi binendaso. Ba't binibili yun ng karerista? Iprograma. Pag binuksan mo sa oblo, yung gitna, ano tawag doon? Prueba. Yung itinakbo. Yun ang mahalaga kasi. Kasi marami talaga, siyempre, projection, siyempre, ginto-ginto eh. Ikaw ba naman makakita ng ito? Mandidila talaga mata mo eh. Tama, mali. Pero ingat kayo, pansi yun. Mabubudol-budol kayo. But the thing is, nung nakita ko, sabi ko hindi pwede. Sa totoo lamang mga kababayan, Nanemers, kung sarili ko lang ang iisipin ko, sarili ko lang, yabang sa katawan, o legacy, sa Maninala lang ako eh. Mukhang walang kalaban. First time. Yung vice mayor ko nga po. Opo. Di ba kung sa akin lang, todits na lang ako sa Gedli. Nyanga-nyanga na lang ako, kukuya-kuyakoy na lang ako, bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero hindi. Sabi ni Edmund Burke, para maghari ang kasamaan at kadiliman sa mundong ibabaw, kayo ng mga mabubuting tao ay manahimik na lamang. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo. Ayun ba ang gusto natin? Hindi siguro. I doubt it. Kaya kami nag-aplikante ni Doc Willie. Kaya ko pinili doktor, kayo ang pinili ko. Tao ang pinili ko. Mas masarap siyempre, mga malalaking pangalan, ano? Tama ba? Ano tayo, real talk lang. Ang pinakamaganda, malalaking pangalan, ganito, ganyan. Tama ho ba? Pero hindi. Problema ng bayan, buhay at kabuhayan. Then, sa loob ng 2 taon, yun ang pagtutuunan ko ng pansin. 6 na taon yan. Sa loob ng 2 taon, itatawid ko kayo. Katulong ko si Doc, pangalagaan ang kaligtasan ng buhay at kalusugan. Dahil nabawasan ang oras ko, dahil may totoo na akong katulong,
Nakapokus na ako sa kabuhayan ng tao. Hanap buhay at trabaho ng tao. Nang maitawid natin ang tao. At ang gobyerno makikita ninyo kung gusto nyo na maiba, ang gobyerno makikita ninyo kung binigyan nyo kami ng pagkakataon ay gobyernong may tenga. Hindi bungol. Hindi bingi. Gobyernong alam ang tunay na sitwasyon ng tao. Yun man lamang. Basic. Maiba naman. O ngayon, after 30, 40 years, kamusta buhay nyo? Ay, paikli na nga ng paikli pangisdahan nyo eh. Tama ba? Oo. Hindi ako magtataka. Minang-nang na dyan. Isang araw. So wala naman nagbago. Then, bakit kayo aasa sa parehong lahi? Tapos aasa kayo ng ibang mangyayari. Niloloko na natin ang sarili mo. O kasi sinabi ni Einstein, kilala niyo si Einstein? Yung magaling na scientist. Yung ganun-ganun yung book. O sabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan nyo? Buti pa kayo. Ako hindi. English yun. Na-nosebleed ako tuloy. O, Tagalogin natin. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa nyo ngayon ay katulad ng kahapon. Pareho pa rin ang resulta nun. Tama, mali? Naman. Kaya mga kababayan, ako, may iiwan sa inyo ngayong araw na ito. Hindi ginto. Sa-isa na kayo, wala akong ginto eh. Ginto lang ang puso ko. Yeah. Charot. Okay. Straightforward na may maiuwi naman kayo sa pamilya ninyo. Sa dami ng problema ng gobyerno, sa dami ng suliranin ng gobyerno, sa daming gawain ng gobyerno, kalsada, tulay, kung ano-ano matataas sa tore, mangyayari yan. Pero yan, nasa dulo. Uunahin ko muna tao. Unang-una kong gagawin, iuwi nyo na sa pamilya ninyo. Pumunta na kayo sa bayan, sa poblasyon. Pumunta kayo kay ML Luwilier. Isanlan nyo na yung laway ko. Opo. Alam mo naman ang pobre, laway lang ang puhunan, di ba? Eh kayo nga nakakautang, laway lang eh. Hindi pa kayo sigurado kung may bagyo. Eh di ba sabi nga, papautang mo na isang gin bulag. Kailan? Pag maganda dagat, eh may bagyo. Nga, may tinda. Gulong lang. O ngayon, ang unang-una kong gagawin, of all the things ha, ang unang-una kong gagawin, babawasan ko ng 50% ang buwis ng petrolyo. Okay, o dandahan ha. Baka mabudol-budol din kayo. Liliwanagin natin ng konti kasi gusto ko pag ang tao, ang kausap natin, yung totoo na lang para malaman natin kung kayang gawin o hindi kayang gawin. Bakit hindi ko sinabing bababaan ko ang presyo ng krudo? Eh kasi wala naman akong control doon. Saan galing ang krudo? Sa Arabo. Tama, mali? Pero, kaya kong pababain ang presyo ng krudo kapag pumasok na siya sa bansa. Paano? Binawasan ko ang buwis. Pag binawasan ko ang buwis, bababa ang presyo ng krudo. Tama, mali? Kaya lamang, lugi ang gobyerno. Tama, tapatan tayo ha, real talk. Lugi ang gobyerno. Eh, ano ngayon kung nalugi gobyerno? Bakit negosyo ba gobyerno? Diba? Pag nalugi ang gobyerno, sino nakinabang? Naman. Di ba? Kaya hindi mo kailangan maging rocket scientist para patakbuhin ng matino
at may malasakit na gobyerno. Oh, pangalawa kong gagawin. Ha? Dalawa lang to. Oh, dito lang, busog na kayo. Pangalawa kong gagawin, babawasan ko ng 50% ang buwis ng kuryente. Talagang kinikilig kayo, no? Mukhang sapul, no? Pero ang tagal na nila, wala nakaisip nun. Basurero lang nakaisip nun. Muntik pa nga nakawin, eh. Oh. Hindi, tingnan nyo, tanong nyo sa sarili ninyo, bakit nga ba hindi naisip yun? Bakit hindi naisip ng mga nagdaang leader na umatras naman ng gobyerno, umabante naman ng konti ang tao? Hindi ba napapanahon sa ngayon na ang gobyerno magparaya dahil may pandemya, hirap ang buhay ng tao, ang mahal ng krudo sa Kubota, sa Porbay, sa Yamaha, pag kayo nangingisda? Kaya nga ang isda ngayon dapat mura. Ibirin nyo, archipelagic country tayo. Akala nyo isda natin, halos ka presyo ng baboy. Tama ba? Ang bili ni Doc, huwag kayo masyado nagkakain ng baboy. Liliwanag ang bahay nyo. Uy, kaya ka na kaya baboy, atake abuti mo. Maglalagablab yung mga bumbilya. Di ba? Pero, minsan naiisip mo, yung depresya ng manok at depresya ng isda, hindi na nagkakalayo. Ba bakit? Kasi pupunta sa gitna ng dagat yung mangingisda. Magbabaka sakali maloko niya yung isda. Pumasok sa lambat. Sirahulong isda, no? Pumasok, walang kawala. Magbabaka sakali. Takbo ng takbo yung motor. Minsan wala pa. Pagdating dito, konti lang. Yung presyo ng krudo, saan babawiin? Ano yung charity? Tama o ba? Pwede? Kaya? Naman. Simple, di ba? Pag bumaba ang krudo, bumaba ang kuryente, ang presyo ng kuryente, maraming savings yung nanay. Pag maraming savings yung nanay, maraming pang toast gas. Gastos ang gastos yun. Alam mo naman yung mga misis. Nako, Diyos ko. Akinsi na. Okay, tamo. Pati dito, sa Zambales, dulo na to. Dagat na yan. West Philippines na yan. Nandyan yung mga dayuhan. May Shopee dito. Talaga, pati Shopee, pinatulan ninyo. Makakatiri ng kamay nyo, no? Kung makapindot kayo. Pero ganun talaga ang buhay ng tao. Bakit? Gusto ng tao yun, eh. Karapatan ng tao, eh. Gusto niya, maramdaman niya na umangat ang buhay niya. Nabibili niya yung gusto niya. Hindi ba bagay lamang yun? Kaya ako inuna ko tayo. Ngayon, kinontra ako, may kumontra sa akin. Tingnan ninyo, ha? Kasi di ba sinabi ko, umamin naman ako sa inyo, di ba? Malulugi ang gobyerno, pero ang lugi ng gobyerno kapakinabangan ng tao. Sabi, yung sinasabi ni Isko, malulugi ang gobyerno ng 130 billion. Wow! Ang laki. Malaki hindi? Maraming pera yun, hindi? Naman. Pero, hindi pinaliwanag gaano kaliit ang 130 billion sa gastusin ng gobyerno. Unang-una, lalong tumibay ang damdamin ko na gawin ko yun pag binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Bakit? Nawalan ako ng 130 billion, pero meron akong 130 billion na ayuda sa bawat bahay, sa bawat farm, sa bawat mangingisda, sa bawat tao, sa bawat planta. Hindi ba ayuda yun? Dahil pag nakatipid ka, may ayuda ka kasi nakasavings ka. Pero ito yung tipo ng ayuda na pantay-pantay lahat. Hindi yung ayudang nababalitaan mo, dumarating na yung kahon, lumagpas sa bahay mo. At ikaw siya ay nabalita. Yung kapitbahay mo. Ikaw, nakikibalita. Nga, sama ng loob pa. Parang hindi ka kabilang. Pero dito sa planong ito, lahat tayo tatamaan, tama mali.
Makikinabang tayo, tama mali? Naman. Pwede? Kaya? Posible? Naman. Oh, tapos na, uwi na. Nanalo na. Simple. Ay, gusto nyo? O, ito pa ha. O, sige. Itadagdag ko na lang. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mangamba ha. Sinasabi ko at paulit-ulit ko sinasabi. Lahat ng sinimulan ni Pangulong Duterte, itutuloy ko. Abay, bakit? Biniyaran nyo na yun eh. Buwis na tao na yun eh. Tama, mali. Akalain mo, titigil mo, kalahati pa lang yung tulay. Mali yun. Dahil gawa ng dating administrasyon, mali yun. Kailangan tuloy-tuloy ang gobyerno. O ngayon, tutuloy natin yung build niya. Ha? O tayo magbi-build din. Pero build more hospital, build more school, build more housing, build more jobs, build more business. O yun ang build natin. Dahil yung build ngayon, tao. Dahil sigurado ako, yung kalsada, pagdating ng alas 12, walang kakalam na sikmura yun. Pero ang pobre, o tao, mahirap, middle class, mayaman, pagdating ng alas 12, si Suma at Galema gumagalaw na sa bituka. Ay, di ba ikot ang ikot yun? Di ba parang inaahas ka doon sa tiyan? Kaya nga minsan mahina pang pandinig mo sa teacher eh. Dahil sa gutom. Di ba? Kaya po mga kababayan, may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Yang pangarap na yan, magtatagumpay. Ngayon, matanong ko kayo, diretsahan. Total, ako'y nangako. Sabi ko, laway ko, isang lanyo na kay Luwilier. Ha? Kayo ba, marunong mangako din? Hindi pa rin puro politiko lang nangangako. Dapat ang tao nangangako din. Kung gusto niya tumupad ng pangako ang mga politiko, kayo ba, botante, tumutupad? Weh. Promise? Sasanla ko rin laway nyo? Pwede balihin ko na. Okay. Dahil yung mga pangarap na yan, mananatili ang pangarap pag wala kayong bagong ginawa. Kasi landiyan lang yan eh. Oh, ay nung pinagkatiwalaan ako ng mga taga Maynila, yung pangarap ko, nangyari. Natupad. 10 taon nga yung sinabi ko, nangyari ng 2 taon. Sobra pa. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Sobra pa. Doon sa ipinangako ko. Ngayon, ako naman, gusto niyo talaga magbago buhay. Oy, promise straightforward. Hindi ko kayo mapapayaman. Hindi ko po alam tatama sa loto eh. Pag alam ko, di ako naunang tumaya. Ano kayo, bali? Charot. Pero kayang pataasin ng gobyerno ang antas ng pamumuhay ng tao. Tama? O ngayon, pwede kayo mag-promise? Yun! Promise ha? Magpa-promise. Ako nag-promise. Magpa-promise kayo? Tutuparin nyo? O sige. Pwede ba tulungan nyo kami ni Doc Willie? Kaya? Posible? Pwede? Naman. Opo. Basta ganun lang tayo. O ngayon, kung nakursunadahan nyo kami ni Doc Willie, kulang tayo dito. Kulang tayo dito. Kung tayo lang. Ha? O. Pwede pa utang ng piso? Piso lang. Piso lang para sa kinabukasan ng anak ninyo. Meron kayo piso? Hindi naman literal. Pwede text nyo yung mga kamag-anak nyo? Pwede? Piso lang naman yun, di ba? O yun ang taya nyo sa amin. O dahil lang may taya, may tama. Tama ba? Subukan mo sa sakla pag tumaya ka. May tama. Pag walang taya, nakukulata pag nangaagaw ng taya. Tama ba? Kayo naman ang tumaya sa kandidato. Hindi lang mga bilyonaryo.
hindi lang mayayaman ang tumataya sa kandidato. Kayo naman ang mamuhunan sa kandidatong nakararamdam at tunay na kabilang ninyo at alam ang sitwasyon ninyo. Kayo naman ang magpanalo ng tulad ninyo na kandidatong Pangulo ng ating bansa. Oh, mamuhunan kayo. Charot. Piso lang. O, may piso kayo. May bilang pa ba piso? Wala na. Kahit bata, isang piso, hindi dadamputin yun eh. Nung araw, pag may 5, may cherry ball ka, basag na bibig mo, hindi pa ubus yung cherry ball. Eh. Tama? O, pero yung piso na yan, mahal mo sa buhay. Kamag-anak mo, kakilala mo, kailangan ko ng Isko Moreno 1, Isko Moreno 2, Isko Moreno 3, Isko Moreno 4, 5, 6, 7. Kailangan ko ng maraming Isko Moreno, nagkukwento na pangarap ni Isko Moreno para sa buhay natin at para sa kinabukasan natin. Kaya kayo pwede maging Isko. Tulungan ninyo kami ni Doc Willie. Ang sukli namin, sa tulong ninyo, pipilitin namin maging masino, mainam, at epesyente kayong paglingkuran. Ang bonus nyo sa akin, bata pa ako. Sabi ng mga taga-Manila, Yorme, matulog ka naman. Huwag nyong intindihin yung walang tulog. Ang intindihin nyo yung walang gising. Ayos ba? Pwede? Kaya? Naman. Walang imposible. Kaya, kayo, mga kababayan na naparito, total namuhunan na kayo ng oras, nalugi na kayo sa kita, pinagabono ko pa kayo ng piso. Pero mga kababayan, seriously speaking, susuklihan ko yan. Susuklihan ko yan. At ang pisong itinaya sa kandidatong may malasakit sa tao, mataas ang interes. Mataas ang interes. Ha? Kaya yung mga mag-gin, pake muna. Punan na nyo na kami. Tulungan nyo na kami. Kailangan ko ng tulong ninyo. Ang isang kahinaan ko, wala akong tatay na presidente. Buti nang alam ninyo. Alam nyo kung saan ako mahina. Pero naniniwala ko, maraming Chayong, maraming Joaquin. Chayong na nanay ko at si Joaquin na tatay ko, na tulad ng mga tatay at nanay natin na nangangarap ng magandang kinabukasan sa mga anak natin. O ngayon, bilang panghuli, abusuhan na to. Magagawa kung may hawak na mikropono eh. Mga kababayan, tatatlo lang ito. Baka naman makalimutan nyo pa. Ilan ang bobotohan? 12. Edi siyam na lang ang problema nyo. Tama ba? Yun. Nota mo si nanay. Larga, parang nasasabong lang si nanay. 3,000. Talpakan na yun. 300. So 3,000. O ito naman pakiusap ko. Huwag nyo kami paghiwalayin ni Willie Ong. Kasi ayaw ko ng away. Hindi ba kayo nabingi sa away? Saka nga pala, maalala ko lang, sabay kami ni Doc Willie ha. Walang hiwalayan ha. Alam niyo bakit? Hindi ba kayo napagod? Ang hilig-hilig niyong gumawa, boboto ko tong presidente to. Tapos hindi ko boboto yung vice president niya, boboto ko yung kalaban para may insurance ako. Tama na. Ano nangyari? Away ng away. 5 taon, away ng away. Upos ng upos. Ayun, naupos ang kandila. Hindi ba? Siguro, kasi nasa pandemya tayo. Gusto ko itawid muna kayo. Yung ano lang ba, iraos. Panatag lang, wala kang pangamba, may kasiguruhan ka sa buhay. Kaya wag nyo kami paghiwalay ni Doc ha. Tapos, yung 3 ko, wag nyo nang kalimutan. Total, 12 naman yan. Wala pa nga pumupunta sa inyo dito. Ito, 3 lang na ito. Tama, mali? Bago naman. Bago-bago. Di ba? Saka hindi nyo pa, eto pa, hindi nyo makakalimutan yung 3. O sino-sino? Kapag may katwiran at nagdala ng magandang balita at magtatanggol sa mga kababayan, o di 3 lang. Alam niyo ba't hindi nyo makakalimutan yung 3?
Kasi araw-araw 3 sa buhay. Oo. Promise. Laging 3 sa buhay. Oo, tingnan nyo ha. Oh, tingnan nyo maigi ha, laging 3. Kaya para malaman nyo kung totoo yung kandidato, kung nagsasabi ng totoo lagi. O, laging 3 umiikot sa buhay natin. Una, science. If we talk of matters, kala mo ha, Carl, ikaw lang ang teacher ha. If we talk of matters, ano yan? Solid, liquid, gas. 3 naman. Oh. If we talk of our solar system, Earth, Moon, Sun. 3 naman. Oh. If we talk of time, oras ang pinag-uusapan. Yesterday, today, and tomorrow. Ilan? 3 naman. Oh. If we talk of the mystery of the Holy Trinity. Nagsisimba ba kayo? Oh. The Father, the Son, the Holy Spirit. Ilan? Naman. O pag pinag-usapan ng pamilya, paano binubuo ang pamilya? Nanay, tatay, anak. 3 naman. Pag pinag-usapan ang mga jowa, ano, kabit? Ano, ito talaga? Pati kabit, 3 yun, ano, asawa, kabit. Mukhang may hugot si nanay. Hindi! Pag pinag-usapan ang mga jowa, ang pinag-usapan ay pagmamahalan. Ilang salita yan? I love you. Ilan? Naman. Oh. Meron sumigaw sa akin. Kasi sabi ko, ang pangarap namin, ang nais ko, murang bilihin. Murang gasolina, murang pamasahe, murang mga bagay. Ba, may sumagot na isa, sana daw murang lalaki. Mahal na rin ba natin? Oh. So, naintindihan niya 3. So, hindi niyo na makakalimutan yung 3. Promise? Pwede? Kaya? Naman. I love you. Maraming salamat sa oras ninyo. Sana nabusog ko ang mga kaisipan at damdamin nyo ng pangarap. Basta, kayo mauna. Tao muna. Laging tao muna. Hindi ka na magkakamali sa gobyerno. Yung mga technical, madali nang intindihin nyo. Kapag leader, nasa puso, tao. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kailangan ko ng Isko Moreno 1, Isko Moreno 2. Punta na kayo sa bundok. Kapit bahay. Wento rito, wento dyan. Anyway, pangarap naman natin lahat ito. Tulong-tulong na tayo. Magandang araw sa inyo. At palain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Pilipinas, God first. Thank you. Ayan, mga kasambalenyo at mga taga-bayan ng Botolan, ang ating susunod na tatayaan, ang taong nanggaling sa hirap, nagsumikap at ang totoong lumalaban para sa bawat